Hello, good morning po. At tayo ay papunta sa Clark International Airport. Okay, so alam niyo naman, sa mga nakakaalam, yung anak kong dalawa ay chess player. Aking panganay na si Rino, Women National Master Rino Maril Sadi, at aking bunso si Jessica Fiona Sadi ay parehas na players ng DLSU Women Wood Pushers. Okay? So paano nga ba gumaling sa chess? Ay, nalimutan ko palang banggitin. Ako rin ay dating varsitarian ng CLSU, Central Luzon State University. Okay? Sasagutin ko ngayong umaga based sa aking experience at opinion ha. Paano nga ba gumaling sa chess? Okay? Unang-una, depende kasi yan kung ano yung purpose mo. Unang-una, kung gusto mo lang for wala lang, makapag fanatic ka lang, hindi ka magcha-champion sa tournament, so wag masyado mag-effort. Wag nang masyadong mag-training ng mga fundamentals, okay? At huwag ka na rin maghanap ng coach kasi libangan lang naman sa iyon. Pero pag nag-e-aim ka, halimbawa, nag-aim ka sa anak mo na maging siya, varsitarian, magkaroon ng free tuition, magkaroon ng free allowance, just like yung dalawang anak ko, then siyempre makilala, magkaroon ng recognition. So kailangan ng talagang practice saka training. Nung bata kasi sila noon, actually aksidente nga lang na sila pinag-chess ko. Si ate kasi noong way back grade 1 siya, ang academics ay 70%, ang extracurricular ay 30%. Ngayon, siya ang pinakamataas sa academics, kaya lang yung kalaban niya sa second honor ay multi-talented, maraming kayang gawin. So wala naman ako maituturo sa kanyang sport. Basketball hindi pwede sa kanya kasi medyo malambot. Table tennis, mabagal reflex. So chess, obligadong chess. So tinuruan ko sa mag-chess. Then nakapagpalarong pambansa kami. Talagang mag-start ka talaga sa puzzle. Then kung ano yung gusto ng anak mo. Kung gusto niya ng long game, doon mo siya i-training. Kung mabagal siyang gusto niya nag-iisip ng matagal. Kung gusto niya ng blitz, mabilisan, doon mo siya i-practice. Importante makapaglaro siya ng maraming chess, mag-expose siya, doon siya nag-e-enjoy. Then later on, after that, nakapaglaro siya ng maraming chess at natatalo siya, for example, mahilig siya sa blitz, sige lang. Ngayon, pag naglalaro na siya ng long game, standard, hindi siya nananalo, doon mo nasasabihin sa kanya na kailangan niyang magbagal, tumira, kailangan niyang pag-isipang maigi. So, ando na yung start ng learning, okay? Pagkatapos ng mga tournament, doon siya matututo na bakit ganun, bakit ganyan. So doon mo siya sasagutin. Huwag mo siyang pwersahin, hayaan mo siyang by herself or himself matutunan na magtanong siya kung ano ang gagawin. Okay, so yung anak kong dalawa, hindi ko sila pinipilit mag-chess. Sinasabi ko lang sa kanila, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo para maiwasan mo yung mga pagkakamali mo nung nakaraan. Ayun. Then nung high school na sila, siyempre iba naman na yung mga kalaban noon. Hindi ko na kaya yung level kasi mas mature na yung mga trainer noon, mga master na. So doon na ako kumuha ng PD master na si Coach Dino Balyeser. So mas in-depth yung alam niya, mas nabigyan ng detalye lalo sa opening si Rino at si Bunso. So nakikipag-compete na sila sa bagbagan talaga ng national, yung mga pambato. Doon nag-champion si Rino, doon siya naging Women International Master, din lumaban din sa international tournament. Then nagbigay sa kanya ng opportunity na maging representative o varsitarian ng DLSU, De La Salle State University sa Tufts sa Manila. So may allowance siya, then free tuition siya sa kurso na gusto niya. Okay? So yun, si Bunso din sinundan niya yung path ng ate niya, and so on and so forth. Okay? So yun lang ang tip ko. Kailangan wag natin pupwersahin yung mga bata kasi
Pagka, di ba, college na sila, kusa na silang magpa-practice ng sarili nila, mag-chess ng sarili niya. Kasi pag pinersa mo yung mga yan at lumayo na sa poder mo, ala, di na mag-chess yung mga yan. Which is, yun naman talaga eh. Isang tool lang ang chess, hindi siya priority. Gagamitin mo lang siya para matutong matalo yung bata at mapakinabangan niya, baka sakali mapakinabangan niya pag nag-college siya. Napakalaking bagay ng free tuition at may allowance pa, at sa Manila pa, di ba? So yun lang ang masasabi ko. At depende nga yun, kung gusto mo, depende sa gusto mong level. Kung gusto mo maging grandmaster, just like Quezon, yung mga ibang mga GM natin, talagang priority mo talaga mag-chess. Huwag ka nang mag-homeschool ka, or better yet, huwag ka nang masyadong mag-aral talaga. Chess talagang gagastusan mo para yung focus mo sa chess lang. Okay? So, yun nga lang, mahirap kasing umasa sa chess, especially sa Pinas. Mahirap umasa lalo kung may pamilya ka na. Okay? Kung siguro pag single ka, kaya pa, pero pag may pamilya ka na, magpapaaral ka ng anak, mahirap, hindi siya stable. Maliban na lang kung sikat ka ng trainer, marami kang tinuturuan, yun, ox yun. Pero stability wise, hindi practical lang chess. Okay, gamitin na natin chess para mag-enjoy, matuto. Then, ayun, baka sakali mapakinabangan sa college. So po si Doc Bernie, good morning po.